Pagbati po mga kababayan, patuloy po kayong nakikinig sa tinig ng karunungan. Former Associate Justice Antonio Carpio, traidor sa ating bansa. Yan po ang binuking ni Senator Rodante Marcoleta. Mantakin ninyo mga kababayan, etong si Carpio, ang taong di umano'y nakikipaglaban daw siya para sa West Philippine Sea. Nakikipaglaban daw siya para sa kapakanan ng mga teritoryo ng ating bansa. Sinasabihan niya si Marcoleta ang traidor, maka-China, Chinador ng China. Abay, ito palang si Carpio, ang kauna-unahang tao, isa sa mga taong pumayag na ang Kalayaan Island Group ay wala sa mapa ng West Philippine Sea. Ito po yung lihim. Ito po yung sikreto na ibinunyag ni Senator Rodante Marcoleta dyan sa saganang mamamayan. At talagang dito makikita natin mga kababayan ito marahil ang dahilan kung bakit itong si Carpio ayaw niya ng pag-usapan hanggat maaari yung tungkol dyan sa ating EEZ, yung tungkol sa West Philippine Sea, maging yung tungkol sa KIG. Kaya ang ginagawa nito ni Carpio kasama na itong J. Batong Bakal na isang profesor, kinakarakter assassinate na lang nila sa Marcoleta Ipinapatanggap nila sa taong bayan sa atin na meron na pong 2016 arbitral ruling. Sapat na po yun. Huwag na nating para pagtalunan pa. Kaya rin siguro itong si J. Batong Bakal ayaw makipagdiskusyon kay Senator Marcoleta at itong si Carpio, bagaman pumayag makipagdebate, abay merong mga kondisyones pa. Ayun pala, merong dahilan. Kaya ayaw na nilang mapag-usapan pa yan. Meron palang isang bagay ang ayaw nilang mahalungkat. At yon ang ating bibigyan ng atensyon ngayon. Panoorin po natin si Senator Rodante Marcoleta kung papaano niya ibinunyag ang katraiduran ni Carpio. Ito po. Ayan. Okay, sige po. Kasi sinasabi ko nga, Yan. nasaan ba ang hangganan ng West West Philippine Sea? Sa bagay, Sen, bago mo sabihin yan, ito ngayon ang viral na pinag-uusapan, yung mapa ng West Philippine Sea, dahil si retired Justice Antonio Carpio, sa isang statement, sinabi niya, there's no need to announce coordinate Nako of po. outer limits of EEC. Na sinagot naman nung maraming mga eksperto, ang sabi niya, mali ka dyan. Dahil dapat alam mo ang boundary, yung limit. Kung hindi, lalagpas ka nga dun sa mga neighbor natin na meron ding teritoryo. Tignan nyo, sasabihin ni Carpio, hindi na kailangan ng coordinates. Bakit niya sinabi yan? Anong kanyang pinanghawakan? Meron na raw arbitral ruling. Yung arbitral ruling na yon, international law po ang nagbigay bisa noon sa pamamagitan ng arbitral tribunal. Ang international law na nakakapit doon ay mula mismo sa ruling ng UNCLOS. Ngayon, sa international law din po, tayo po ay ini-instruct, binibigyan tayo ng panahon para magpasa ng coordinates ng mapa ng ating claim sa ating exclusive economic zone. Partikular na yung West Philippine Sea under Administrative Order number 29 ng 2012 na pinirmahan po ng dating Pangulong Noynoy Aquino. Ibig sabihin, itong si Carpio, meron siyang sinasalungat na command mula sa international law na ang tanging niyang pinanghahawakan at paulit-ulit niyang sinasabi meron ng 2016 arbitral na para bagang sa lahat ng usapin tungkol sa ating exclusive economic zone, sa lahat ng suliranin na maaaring kaharapin ng ating bansa when it comes to West Philippine Sea, 2016 arbitral ang kanyang isasagot kahit na wala naman yung pinakasagot doon sa arbitral ruling na yon. Kung ang pinanghahawakan ni Carpio ay international law, international ruling, meron din siyang nilalabag Hindi na raw kailangan ng coordinate. Saan ka makakakita nun mga kababayan? Papayag ba naman ang international law kumilala ng isang teritoryo ng isang bansa na walang coordinates? Kahit anong bansa may coordinates yan. Kahit anong bansa merong pangalan yan. Yang kanilang mga claim. Tayo ang isa sa mga bansa na hanggang ngayon walang naipapasang coordinates. Marahil dahil sa katulad ni Carpio. Okay na raw kahit walang coordinates. Yan ba yung mahusay na abogado na nagsabi kay Senator Marcoleta, lowest rank, abay, sa paningin ko parang baliktad, So magkakagulo kung susundin natin itong gusto mangyari ni Justice Carpio. Tama. Kaya nga, pinipilit kong linawin yon. Yan. Ayaw kong mailigaw, ayaw kong mapaglalalangan o madaya
ang ating mga kababayan. Hindi ba maganda kung linawin natin kung hanggang saan ang hangganan? Yun ang Kasi tama. marami nagsasabi, atin ito, West Philippine Sea. Hindi mo ba nakita, may mga digital billboard dyan sa EDSA? Marami, Oo, oh. isa sa amin, sa Senado, ang naglagay. Oo, sabi niya, West Philippine Sea, Atin atin ito. ito. Napakamahal ng mga digital advertisements na yun, Nelson. Kaya, doon sa pagtatanong ko na yun, bakit mo ako babansagan na traidor? Meron ba ako sinasabing ka-traidor-traidor doon? Hindi mo sinabi sa China, ang West Philippines. Wala naman ako sinasabi. Sinasabi ko lang, linawin natin. Oo. Kasi, tingnan mo Nelson, Opo. kung tayo-tayo lang, alam ba nandito tayo sa studio, Ayan. atin ito. Ay, alam naman natin lahat ito. Kasi may mga... Sino bang kukontra dito? Wala ko kontra. Okay, ngunit kapag ang pinag-uusapan, ito karagatan, Dagat. na disputed pa ng napakaraming bansa, Oo. paano tayo haharap sa International Tribunal pagdating ng araw? Amin ito. Yun ang sasabihin na natin eh. Aha. Kasangkot na sila eh. Hindi, amin ito. Yan. Patunayan nyo, sabi nila. Yun. At saka, Sen, ito mahirap talaga. Dito sabi mo, sa studio, atin ito, kita mo kasi. Yung boundary. Tayo, alam natin. Oo. Tayo kasi domestic. Tayo. Ngayon, pagdating sa labas, Aha. Pagdating sa dagat, lalo na. sa dagat, sinabi mo- kaharap na natin ang maraming mga nag-aagin. Hindi lang naman tayo ang claimants eh. Marami tayong claimants. Vietnam, China, Malaysia, Malaysia. Taiwan. Di ba? Oo. Okay. Kaya ako tinatanong hanggang saan. Ngayon, para tayo ay magkaroon na ng ganap na pagkaunawa, Ayan na. Ayan na. kinuha ko na mismo Nako. yung Volume 2, ito yung annex ng ating Philippine Memorial. Ito yung Okay. petisyon na isinabmit natin sa tribunal noong 2022. May kinalaman nung makuha sa atin yung Baho de Masinloc. Siya. Tsaka, Ang Volume 2 ay tinawag na Atlas of Relevant Features. Ayan. Doon ay nakadrawing ang... sige, pakita natin yung... pwede natin ipakita yung isang slide, direct. Ayan, yan Ayan. po yung ating yan po yung Volume 2 ng memorial. mga kababayan ha, uulitin natin. Itong pinapakita ni Senator Rodante Marcoleta, hindi po niya gawa-gawa ito. Ito po ay mismong mula sa gobyerno na ang ating bansa na ipinasa po noong 2022. Hindi po si Senator Marcoleta dito. Lahat ng makikita dyan, lahat ng ipapakita ni Senator Marcoleta, lahat po yun opisyal at kinikilala ng ating gobyerno. Kaya kung ano man yung makikita natin dyan, yun ang ating bibigyan ng reaksyon. Hindi dahil nagmula kay Senator Marcoleta, kundi yun ang opisyal na mula sa gobyerno. Tuloy po natin. Kita po ninyo dyan na yan ay kaso ng gobyernong Pilipino at ang China, yung arbitration. Okay. Yan. Oh. So tayo ang nag-submit nito. Oo, sa bandang kanan yan, makikita mo pa yung may bandang kanan yan direct. Makikita natin yung contents. Ayan ang contents niya. Ang daming nilalaman. Diyan nakalagay, gusto ko lang ipakita, ganyang kalawak yung volume 2. Dami. Oo. Yan ang volume 2. Ngayon, ipakita natin yung susunod na Nako, ito na. Larawan. Ayan. larawan, Ito na, picture. ito na. Ayan. So West Philippine Sea. Yang puti, tingnan ninyong mabuti. Yan, Yang yan. puti, nilagyan nila ng markang West Philippine Sea. Nako po. Okay. Makikita ninyo sa bandang asul, yan po yung tinatawag na high seas. Ang high seas ay bahagi ng karagatan na wala pong may-ari. International water. Ito rin yung international water kung tawagin. Oh, yan ang international waters na kung tawagin ay high High seas. seas, Makikita nyo, merong pula na tinuturo yung Tito Island. Pag-asa Tito Island. Island. Yun Ang na. Tito Island is Pag-asa sa Pag-asa atin. Island, okay. Occupied natin yan. Opo. Sa ngayon, sa distansyang sinukat mismo ng ating pamahalaan, ng ating gobyerno, Ayan. 227 nautical miles away from the baseline, sa ating archipelagic baseline. Itong Yan. Oo, pag-asa. kaya nga lagpas sa ating 200 nautical miles Ayan, no? Ihinto ko muna saglit para mabigyan natin ng atensyon ito, ha? Yan po yung Pag-asa Island. Base po mismo sa panukat ng ating gobyerno sa kanilang pagsusukat, ang distansya po niya mula sa Palawan, partikular na sa Puerto Princesa, meron pong 227.5 nautical miles mula sa baseline na nasa Palawan. Sa makatuwid, labas na po talaga sa ating exclusive economic zone, na yun po yung gustong ipaunawa sa atin ni Senator Rodante Marcoleta na
ang West Philippine Sea ay inyong binuo ng ating gobyerno sang-ayon doon sa ating exclusive economic zone. Batay sa ruling ng UNCLOS, ang exclusive economic zone ng isang bansa, 200 nautical miles lang. Bakit nyo maisasama ngayon sa loob ng West Philippine Sea ang KIJ, particular halimbawa ang Pag-asa Island, kung labas naman sa EEZ? Magkakaproblema tayo ngayon yan sa iba't ibang mga bansa, kahit na sa international law. Yun po yung bagay na gustong bigyan ni Senator Rodante Marcoleta ng solusyon. Hindi po sinabi ni Senator Rodante Marcoleta na isuko natin kung kanino mang bansa, isurrender natin sa China, sa Taiwan, sa Malaysia, o kung sino mang claimants na nandyan sa bahaging iyan. Ang KIG, hindi po ganon. Ang kanyang itinutulak, gawan po natin ng paraan, hindi natin sila pwedeng pabayaan. Anong ginawa ng ating gobyerno? Na ang isa sa mga delegates na nagre-represent sa Pilipinas pagdating sa ganyang usapin, na may kaugnayan nga sa arbitration laban sa China, si Carpio. Tingnan nyo yung ginawa po nila. Pansinin nyo mabuti. Easy. So, nasa labas po siya. Nasa labas. Pati Okay. yung parola na kung tawagin ay Northeast K, 240 naman yon. Nautical miles away from the baseline. Yung quota, kung tawagin ay Lawita, Yan. 207 naman. Yung Panata, ito yung Lankiam K, 203. So makikita mo, Lagpas lahat. lagpas lahat, pero gusto kong malaman nyo, hindi po akong gumawa niyan. Ito Ang gobyerno ang gumawa. Sila po sumukat dyan, yan po yung distansya. Ang gusto ko lang mapansin po ninyo, bakit, nawala yung mapa. Yan. Bakit po hindi nila sinama yung mga features na occupied natin? Naku po. Yung KIG. Yung KIG, kasi po may mga features dyan na tayo po yung nag-occupy. Eto na. Okay? Tayo nag-occupy. Malinaw na malinaw po na hindi nila sinali. Okay. Bakit na... Yan. Ako po ba ang gumawa niyan? Hindi po. Oo. Ang ating gobyerno ang nag-submit yan sa tribunal. Nung i-submit niyan, kasama po si Justice Carpio, Nako. katulong si Attorney Batong Bakal. Naku po. Baka sabihin ni Carpio, hindi siya kasama dyan sa usapin ng arbitration. Ito ang post ni Ronald Llamas. Pati itong si Llamas, kasama ito . Tignan nyo pagmamalaki ni Ronald Llamas, ha. Yan yung kanyang komento, yung kanyang post laban dito kay Senator Cayetano nung tinanong niya si Kiko Pangilinan. Ang sabi ni Ronald Llamas, naka 10K na yata na reason si Senate Ambassador to Jesus Christ kung bakit hindi niya kayang pumirma sa Senate resolution condemning the Chinese embassy's attack against our public officials. Hirap na hirap pumirma. Ginawa pa akong topic. Tumaas na naman tuloy ang self-esteem ko. Balimbing daw ako. Coming from you? Di wow. Etong picture na lang ang sasagot ko sa kanya. Defend our 2016 arbitral ruling victory. Hold the Chinadors accountable. West Philippine Sea atin to. Ito yung pinagmamalaki niyang litrato. Ayan, Kasama po ng Team Philippines, yung delegado natin na kumakatawan sa Pilipinas sa arbitration. Ayan, si Carpio. Kung titingin kayo dito sa pinakababa sa kaliwa, pangatlo, ayan, si Carpio yan. Katabi niya dyan si Ronald Llamas. Pinagmamalaki niya, kasama siya sa nakipaglaban para sa ating exclusive economic zone. Wala namang problema dun . Walang problema doon. Ang kaso, meron pa kayong isang problema. Etong pinasa ng ating gobyerno na memorial noong 2022, alang-alang sa ating pakikipaglaban para sa Baho di Masinloc. Ano yung pinayagan ninyo? Bakit ko sinabing pinayagan? Hindi nyo tinutulan . Ipinasa natin ng gobyerno ng Pilipinas itong memorial na ito. Pumayag kayo, ibig sabihin. Kasi hindi naman natin ipapasa yan sa tribunal kung may tumutol sa inyo. At pagka may tumutol sa inyo, syempre gagawa natin ng solusyon. Gagawa natin ng paraan para yung maibubutas sa atin, hindi na maibubutas, kundi matatapalan natin. Anong ginawa ninyo na mapa sa West Philippine Sea? Ayan, Yan yung tinutukoy ni Senator Rodante Marcoleta. Yung mapa po na nandoon sa memorial, West Philippine Sea, hindi po kasama yung Kalayaan Island Group. Hindi po ba sila yung mga tao na nakikipaglaban niya para sa Kalayaan Island Group? Sila rin yung nagsasabi at nagmi-misinterpret kay Marcoleta na maka-China daw at traidor sapagkat hindi raw sinasama ni Marcoleta ang Kalayaan Island Group sa West Philippine Sea. Ang totoo, sila Carpio, si Llamas, si Batong Bakal na mga nagbibida-bida at akala mo'y makabansa,
Sila po ang kauna-unahang mga Pilipino na pumayag na ang KIG wala sa West Philippine Sea. Oh, batay sa mapa na iginuhit ng ating gobyerno na kanilang sinang-ayunan. Yung West Philippine Sea na yan lang yung puti. At kasama yung KIG doon sa tinatawag na international water o high seas, na kung saan wala ngang maaaring mag-claim. O bakit ngayon? Sinasabi ninyo nakasama sa West Philippine Sea, Carpio, ang Kalayaan Island Group. Kasi kung talagang para sa inyo kasama ang KIG sa West Philippine Sea, ba't hindi nyo tinutulan to? Yung memorial sa Annex 2. O sino ngayon ang traidor? Sino ngayon ang unang-unang pumayag na wag mapabilang sa West Philippine Sea ang Kalayaan Island Group? Ngayon, nagkakalabasan na ng baho. Ito na yung tinutukoy kong lihim. Ito na yung tinutukoy kong sekreto na kapag binulat-lat natin, abay talagang makikita natin kung sino ang nakikipaglaban para sa bansa at sa mga teritoryo at sa mga claim natin. Walang iba kundi si Senator Dante Marcoleta. Kaya ipinaglalaban ni Senator Marcoleta kung nagiging transparent lang sila. Kung nagiging totoo lang sila. Kung ano ba yung naging kaugnayan natin. Kung ano yung mga pinapasa natin sa international law. Hindi sana tayo magkakagulo-gulo. Ang kaso, puro megaphone eh. Puro mababangong salita. Samantalang si Senator Dante Marcoleta, inilalabas niya in a legal way yung mga dokumento na dapat nating maunawaan. Ito yung bagay na inililihim nilang matagal na sa atin. Yan yung sikreto nila, kaya ayaw nilang malantad sana, ayaw na nilang talakayin pa sa mas malalim na aspeto yung tungkol dyan sa West Philippine Sea dahil sila talagang malilintikan. Malalaman ng sambayan ng Pilipino, sila talaga ang traidor. Lalo na, partikular na, sa mga kababayan na natin na nasa Kalayaan Island Group. Pinabayaan nila yan. Tuloy natin ito, mga kababayan. Silang dalawang may pakana nito? Sila, alam nila Kasama sila? Kasama sila eh. Kasama sila sa team eh. Bakit hindi nila alam? Ngayon, bakit po ako ang sinisisi nila Oo. na traidor samantalang sa mapa na yan, sila mismo ang hindi nagsama sa Kalayaan Island Group. Ayan po, malinaw yun. Kasi kung akong gagawa ng mapa, isasama ko po yun. Hindi, sabi nyo nga labas sila sa EEC. Paano mo isasama? Ay, may ako naggagawa ko. Kaya ilalaban ko nga eh. Idinodrawing ko nga yung... Dahil inilalaban mo nga yung teritoryo. Kaya nga sasabihin ko siguro, kung magkakatapos-tapos kami, itong isang puti na to kako, Opo. West Philippine Sea 1. Okay. Alam nyo, mga kababayan, meron ako nakadiskusyon eh. Meron ako nakadiskusyon sa isang social media platform. Lalo na sa platform ng mga kababayan natin na dyan sa The Revealers. Shout out sa mga kapatid natin, sa mga kababayan natin na nasa The Revealers. Meron ako nakadiskusyon. Ang kanyang stand ay kung ano yung pinaniniwalaan ni Carpio. Naniniwala siya kay Carpio. At kagaya ni Carpio, sapat na raw yung ruling noong 2016 para kilalanin, i-recognize ng iba't ibang mga bansa yung West Philippine Sea. International law na raw ang kumikilala doon. Ngayon, eto tanong ko kay Carpio, pati doon sa nakadiskusyon ko at sa mga makakausap ko pa tungkol sa bagay na ito. Kung kayo ay kagaya ni Carpio, naniniwala na ang West Philippine Sea ay kinikilala na international law, ipalagay lang natin. Palagay lang natin, granting without accepting. Kung kayo ay pumapayag na ang West Philippine Sea ay kinikilala na ng international law, ibig bang sabihin kayo ang traidor sa bansa? Sapagkat pumapayag kayo na ang kikilalanin ng international law na West Philippine Sea, wala doon ang Kalayaan Island Group. Kung saan tayo ang occupant, kung saan tayo ang may mga kababayang nakatira. Hindi ba kino-corner nyo lang ang sarili nyo? Ang ipaglalaban ninyo, yung isang justice associate noon, sapagkat siya ang isa sa mga humarap sa arbitration. Kaso, ang mali sa sinusundan ninyo, pinaniniwalaan ninyo, hindi naging transparent sa inyo eh. Hindi naging totoo sa inyo. Ano ba yung ipinasa namin noong 2022 na isang mapa? Wala ang Kalayaan Island Group sa West Philippine Sea. Tapos sasabihin ngayon na nakadiskusyon ko, hindi, kasama ang Kalayaan Island Group sa West Philippine Sea. Yan ang mapang isinabmit nila Carpio. Kaso hindi eh. Ito totoo eh. Ito yung official law. Si Carpio hanggang ngak-ngak lang. Hindi nagpapakita ng dokumento, hindi nagpapakita
ng ebidensya. Lagi ang sambit 2016 Arbitral Tribunal ni hindi nga makapagsabi ata kung anong article doon, kung anong paragraph doon eh. Oh, kasi ang gusto niya lang 2016 Tribunal tapos ang usapan, wag na natin palawakin, ganun ang gusto. Kaso may ganito, patay ka, may Marcoletang umusbong. Paano ka ngayon? Di po ba? Tuloy. Yun namang isang, Nasa loob. yun namang medyo ka ako ganito, lalagyan ko ng ano West Philippine Sea 2. Ayun. Para sa ganun masakop ko. Kakatulungin ko yung Namria. Tulungan mo ako dito, ilaban natin. Sino po ang unang nag-alis sa Calayan Island Group sa mapa ng West Philippine Sea? Sila po. Tapos Pagkat- ipipilit nila Si- dapat si- kasama. Sino po ang traidor? Pwede sila rin. Ano? Sila rin. Yan po yung gawa nila Diba? Kaya po mga kababayan na kayo pong nakikinig, lalo na po yung kababayan natin sa Calayan Island Group, Ayan. huwag po kayong maniniwala sa kanilang mga ibinebenta sa inyo na ako po ang nagsasabi. Sila po ang una. Yan po. Yan po ay makikita ninyo sa volume 2 na kung tawagin nga ay Atlas of Relevant Features. Pictures, yan. O yan, malinaw. Nako po. O, paano mo sasabihin ngayon si Marcoleta, kanya traidor, inaalis niya, igiba pang ano. Doon nila ako pinipilit Oo. Samantalang sila po ang una. Ayan po, napakalinaw niya. No? Sila po ang naglagay. West Philippine Sea. Kitang-kita niyo po. Pero hindi nila sinaklaw. Yung mga features na ngayon po ay pag-aari natin talaga sapagkat okupado po natin yung mga yan. O, ipakita niyo yung susunod na mapa na gusto kong gawin sana. Eto Na na. yun sana ang maging West Ayan, no? Philippine Mas Sea. malinaw, Ayan no? ang gagawin ko. Sinaklaw ko ngayon. Nako po. Ayan, yung blue. Aha. Sa west, ayan ang mapa ng Pilipinas, yung kulay, Yung sa yung puti. kulay yellow. Tapos yung puti. Yung puti, yan ang internal sea. Internal sea. Yung Yung blue. nasa kaliwa niya, western side, yan ngayon ang West Philippine Sea, pero sinama ko. Mapapalaki ba natin ito? Ipalakihin mo nga yan. I-zoom mo ng kaunti. So ito ang... Dapat So ganyan dapat ang- ganito Ayan, yung isinabit dapat nila. ganyan ang ginawa nila. Ang kaso, yung sinubmit nila Carpio, yung nasa memorial na kanilang sinang-ayunan, ulitin ko, ba't sinang-ayunan? Hindi tinutulan, di sang-ayon sila doon. Yung sinang-ayunan ni Carpio, ni Batong Bakal, at marahil itong Commodore J. Tariela na mapa, abay tapyas doon sa bahagi ng Spratlys Islands kung nasaan yung KIG. Ang ginawa naman ni Senator Rodante Marcoleta ay hindi niya pinabayaan yung mga features. Meron tayong yung teritoryo natin sa KIG, nandyan. Hindi niya pinabayaan yung KIG at yung iba't iba nating mga claim dyan sa bahaging iyan, bagaman na yung iba dyan ay nasa labas na ng exclusive economic zone, ang gusto niyang ipaunawa sa atin, kaya nga gagawa na tayo ng paraan Kaya gagawa tayo ng solusyon. Anong solusyon yung gusto ni Senator Rodante Marcoleta na gawin para ito ay maging posible at kilalanin, i-recognize internationally. Tuloy natin. Ito tong Spratlys na sa baba. Oo nga, ano? Kasi makikita mo dyan, masasama pa yung mga malalayo talagang features. Pero kasi dahil meron silang territorial sea, pipilitin ko ang Namria, humanap ka ng malilit na bato para maidugtong natin talaga yan. Ayun. Hindi ba sen bawal nga ito dun sa 2016 arbitral ruling na Ilalaban ko nga kasi ito nga nasakop na natin ang high seas, Nelson. Okay. Bakit? Ito itatanong ko Itatanong ko Yan, sa kanila. Oo. Doon sa kaso ng United Kingdom at saka yung Mauritius, in-enclose nila yung Chagos Archipelago. Nawala sa easy na rin nila. Nakakuha sila sa high seas. Kaya kailangan nilang i-deposit So ilalaban mo lang talaga. Pagkatapos mayroon pang isa. Yung Brazil. Yung St. Peter at saka St. Paul, in-enclose niya. Nakakuha siya uli sa high seas. Kagaya ng gagawin natin, makakakuha tayo Oo. Ngayon, hanggang ngayon wala pang nag-o-object sa ginawa ng Yun. Mauritius at saka ng Ayun United pala Kingdom at saka sa ginawa ng Brazil. Ang problema, Sen, nag-submit na sila nung hindi kasama yung KIG. Anong Naku po. epekto nun? Hindi yun nag-submit kasi sila mali nga may ngayon. ano ba yun? May epekto ba yun sa batas yun na ito na sinabit mo tapos Yung doktrina ng estoppel. anong ibig sabihin nun? Ginawa mo na ito Niloloko mo ba kami? Ito yung ginawa, tapos papalitan mo. Yun ang sinasabi ko. Ibig sabihin, Sen, yung ginawa nilang mapa,
ni na Carpio at ni Batong Bakal. Hindi mo sinasabing Ayun, silang gumawa. O, nililinaw ni Senator Marcoleta, hindi si Carpio at si Batong Bakal yung gumawa, pero Yung Kasama sinabit sila nila, nung isubmit Yun. nila ito. nagpahina Kasama sa sila. ating claim. O, siguro. Bakit? Yan nga, yung isang mapa, hindi yan. Yung mapang yan ang gusto ko sanang isinabit nila. Oh, so dapat nung nakita nila yung isasubmit ito, tinutulan Tinutulan dapat nila. nila yun. Ayun. Gaya ng pagtutol nila sa inyo ngayon. Sana. Oo, tingnan mo. Yung mga sinasabi ko sa yung nagtangka na kumuha ng parte ng HISIS, wala pang nag-object hanggang ngayon. Oo. Maski ang Amerika, hindi nag-object. Ganun ba? Oo. So dito, kung may mag-object man, at least yan ang pag-uusapan. So ang tinatanong ko ngayon, sino ba? Sino ang traidor? nako. Oh. Yan po, napatunay. Balik nyo yung Oo nga. unang mapa. Balik nyo yung unang mapa. Oo. Ayan. Malinaw na malinaw po dyan. Silang nag-drawing ng West Philippine Sea. Hindi po nila sinama Ang KIG. yung Kalayaan Island Group. Kaya po kayong mga nakatira dyan, alam na po ninyo kung sino ang traidor dyan. Nako po. Kilalang kilala natin. Diba? Alam nyo, itong si Carpio, nagkakaedad na talaga eh. Siguro, yun na lang isipin natin. Kasi ako, sabi nga ni Senator Marcoleta, ang sasabihin natin kay Carpio, siya ang pinakamahusay na abogado. Diba? Di kilalanin natin, siya pinakamahusay. Matalino siya, marami siyang kaalaman. Talagang siksik siya ng impormasyon sa utak. Talagang walang makakatalo sa kanya. Sabi nga ni Kuya Nelson, mas magaling pa sa Korte Suprema. Kaso, kokontra naman yun. Kapag kaganon, kokontra naman yung pagiging contradiction ni Carpio sa mga pang-uri na yon, sa mga paglalarawan na binanggit natin. Sipin mo, ikaw ang pinakamahusay, ikaw ang pinakamagaling. Pero kontra-kontra sinasabi mo. Bakit kontra-kontra? Nung mga nakaraang buwan, sinasabi mo, kasama ang Kalayaan Island Group sa West Philippine Sea. Kaso si Carpio rin, sumang-ayon din sa mapang ito. Kung saan ang West Philippine Sea, hindi kasama ang Kalayaan Island Group. Di kinokontra sarili. Kasi nga, iisipin na lang natin, siguro matandaan na. Paano naman si Batong Bakal, tinig? Siguro si Batong Bakal, sa sobrang dami ng kaalaman, yung ibang impormasyon, nakakaligtaan na. Tayo, tao lang tayo. Limitado lang tayo, di po ba? Halimbawa, sa isang memory card, sa isang storage, kapag full storage na, kailangan mo magbura. Siguro, sa sobrang daming impormasyon sa utak ni Batong Bakal, na-auto-delete na sa utak niya kung ano ba talaga yung legal, kung ano ba talaga yung stand niya. Kay Commodore J. Tariela, hindi naman nagiging transparent kasi. Hindi naman kasi tinatalakay yung mga ganitong bagay. Puro caricature, puro pang-iinsulto, puro pang-aasar. Nakakalimutan niya na yung mandato niya bilang spokesperson. For the West Philippines lang, hindi spokesperson para sa buong bansa. Para dyan lang siya spokesperson sa West Philippine Sea. Edi mag-spokesperson ka, mahal ko ang Pilipinas, ipaglalaban ko to hanggang sa huling patak ng dugo. Ang ginawa, caricature Imbis na ang talakayin sa mga eskwelahang kanyang pinupuntahan para doon siya magbigay ng kaalaman, yung tungkol sa mga ganitong bagay, bakit puro caricature? Hindi knowledge ang nakukuha ng mga kabataan, kundi yung masamang kondukta, masasamang pag-uugali. Diba? Binibigyan ng puot ang mga kabataan magalit sa China para magamit na naman sa political war. Maling-maling ginagawa ng mga yan. Kaya sa atin, malinaw mga kababayan, si Senator Dante Marcoleta lang ang naglalabas ng mga ganitong dokumento na marahil ngayon lang nalalaman ng mas maraming Pilipino dahil itinatago ng mga katulad ni Carpio. At Carpio, yung lihim mo, yung baho mo umalingasaw na. Ikaw ang traidor sa bansang Pilipinas. Hanggang sa susunod po na talakayan. Paalam.